Sinalakay ng mga pulis ang isang junk shop sa pagsanghan sa lalawigan ng Laguna na hinihinalang bumibili ng mga nakaw na kable. Pero hindi lang mga kable ang nakita roon. Meron ding mga sasakyan na hinihinalang kinarnap. Si Dano Tingkungko, naka-alerto 24 eksklusibo. Maaga pa lang ikinasana ng mga tauhan ng Special Task Group ng Laguna Provincial Police at Pagsanhan Municipal Police ang operation. Target ng grupo ay isang junk shop sa Pagsanhan, Laguna na bukod sa basura, may binibenta rin kung tawagi pansit-pansit. Pansit-pansit ang tawag sa mga nakaw na kable ng kuryente at telepono na tiba-tiba kung ibenta umano sa lugar. Automatic, nandun na yung dalawa natin doon. Wala na. Ikinasa ang operasyon kasama ang mga kinatawa ng Meralco. So, queue namin sa inyong dalawa. Pagdating sa site, tinipon ng mga pahinante sa isang tabi. Kinordona na lugar saka sinimulan ng pagpapatupad ng search warrant. Dito na tumambad sa amin ang sako-sakong nakaw na kable. Ang iba nabalatan na tanso na lang ang natira. Meron ding tila bagong bili at di pa nagagalaw. Ang ilang nasabat na kable tulad nito, may marka pang pag-aari ng Meralco. Once na ang linya ay nanakaw, magkakaroon ng interruption. So, yung mismong mga customers ang tumatawag sa Meralco, nagkaroon sila ng power interruptions and later on, nalalaman nila na nagkanakawan na pala. Hindi pa masabi ng Meralco kung magkano ang halaga ng mga nasabat na kable. Pero hindi lang kable ang kinakalkal sa junk shop na ito. Ang mga nakuhang ground rod na ito, pag-aari naman ng PLDT. May ilan ding sirang armas na nakakalat lang sa warehouse ng junk shop. Pero ang nakatawag pansin sa mga otoridad, ang mga magkakabit na chassis, number at plaka itong nakasalansan sa pinakatagong bahagi ng warehouse. Kasama nito, mga buong sasakyan. Buong sasakyan to eh. So pag nilipat mo sa bagong truck ito, na pwedeng karnap din, lalagay mo to, yun ang papeles niya. So yun, hindi halata. Ang may-ari naman ng junk shop, todo giit na wala siyang ginagawang masama. Yan ay dinadala lang din naman dito sa amin yan, pero yan nakikita nyo naman yan. Yan ay talagang scrap naman yan binibili namin. Binibili. Pero alam niyo naman yung galing sa kable yan. Hindi namin alam. Dahil lang hindi bumibenta sa pulisya, kaya patong-patong na kaso ang kakaharapin niya. Pag bumili ka, dapat may deed of sale yan. So, alam mo kung kanino galing at sino yung nagbenta sa'yo through the deed of sale. Naikipag-ugnayan ng Laguna Provincial Police sa Highway Patrol Group bilang bahagi ng kanilang investigasyon. Dano Tingkong, naka-alerto, 24. Karagdagang detalye sa ibinalita po namin sa inyo kanina, labis na ikinagalak ng mga kaanak ni Gerardo Byong ang kanyang paglaya. Gayunpaman, habol pa rin ang kanyang kampo na mapawalang bisa siya o na mapawalang sala siya sa kaso ng Visconde Massacre. Nakatutok si Claire Delphine sa isang lugar sa lungsod ng Quezon. Claire. Mike, nakalaya man si Gerardo Byong, hindi pa raw tapos ang kanyang laban. Ayon sa kanyang mga abogado, hinihintay pa rin daw kasi nila hanggang ngayon ang desisyon ng Korte Suprema sa apilang ipawalang sala si Byong. Madamdamin ang pagsalubong ni Jocelyn sa mister. Ayun, kapayapaan nasa mukha niya. Masaya kaming lalabas dahil tagumpay ang gawain ng Diyos. Mula NBP, dumiretso sila sa Quezon City kung saan naghihintay ang kanilang mga abogado at media. 1995 sinasabing nakulong si Byong sa Parañaque City Jail sa kasong accessory to the crime sa Visconde Massacre. Sinunog daw niya kasi ang ilang ebidensyang nakuha sa crime scene. Si Byong ang isa sa mga investigador ng kaso. January 2000, hinatulan si Byong ng guilty verdict ng lower court kaya inilipat siya sa Bilibid. Ayon sa mga abogado ni Byong, 6 hanggang 12 taon ang sentensyang ibinigay sa kanya, pero umabot siya ng 15 taon sa kulungan. Nakalaya man, di pa rin tapos ang kaso ni Byong. Hindi pa rin kasi ibinababa ng Korte Suprema ang hatol nito sa apelang ipawalang sala siya sa kasong accessory to the crime kaugnay ng Visconde Massacre. Yun lang mga muna natin. Paano indication ko rin. Hihilingin din nila kay Pangulong Noynoy Aquino na mabigyan ng administrative pardon si Byong upang makuha niya ang mga benepisyo bilang pulis. 16 years na nagsilbing pulis si Byong bago makulong. Hihingi rin daw sila ng danyo sa naging over-detention ni Byong. Hanggang ngayon naman ay naninindigan si Byong na inosente siya. Wala po akong kinalalaman doon. Wala kayong participation? Wala po. Alam po ng Panginoon.
Mistula rin niyang inabswelto si Hubert Webb sa massacre. Pero with or without DDG. Kinonfirm namin sa Amerika ang record ng FBI. Sinagot naman ng FBI na si Hubert lumapag ng Amerika doon sa pitsang yun. So therefore, nawala yung aming pag-imbestiga dyan sa batang yan. Gayunman, ayon kay Byong, Nung mabasa ko ang Biblia na kinakailangan magpatawad, ang lahat ng iyon ay akin na pinatawad. Dahil ang sabi ng Biblia, siya raw ang marunong umatol. Mike, matapos humarap sa media, masayang nananghalian si Byong kasama ang kanyang misis. At bilang pagpapasalamat sa Panginoon, dumiretso ang mag-asawang Byong sa Pastoral House ng Jesus Miracle Crusade International Ministry sa Pampanga upang magdasal. Pagkatapos naman ito, tutungo ang mag-asawa sa kanilang tahanan sa Las Piñas kung saan naghihintay doon ang kanilang mga anak. Isa nga sa mga anak ni Byong, hindi pa nakikita ang kanyang ama. Mike? Maraming salamat, Claire Delphine. Abangan! Reyna ng kundima na si Silvia Latore, balik Pinas at nagtanghal ng folk songs with a twist. At Marian Rivera excited nang makasama sa isang show si Jillian Ward for the first time. Yan at iba pa susunod na dito sa 24 Oras.